The wedding is off na ba? Or the wedding is still on? So, yan ang best description sa status ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque. Sabi ng isa kong source, wala na sila. Walay na sila. Yung Japan nila, huling post na nila yun. Wala na. Kaya inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili. Kung hiwalay na nga pa si Bea at si Dominic, napansin ng mga netizen na parang hindi nasuot ni Bea yung kanyang engagement ring. Hindi na sila nagla-like sa post ng isa't isa. Yung huling post pa nila ay yung kanilang Japan trip ni Dominic. Sumunod doon, wala na. Bakit hindi sumipot doon si Bea Alonzo? At wala rin doon si Dominic. Wala yung sing-sing. Wala nang like sa post ng isa't isa. Hiwalay na nga ba sila? Anong nangyari sa inyo, Dominic at Bea? Kayo pa ba? Baka lang daw may wedding jitters si Bea. Siguro ayaw mo nang i-discuss ni Bea. Gusto niya kasi may mystery hanggang sa maikasal sila. Ano ba problema? Ayaw daw ng mami ni Bea kay Dominic. Pero sabi ng isang source ko, no, hindi totoo yan. Natanggap ni mami si Dominic. And I'm sure naman kung merong prenup agreement yan. Oo, baka po yun naman rin si Dominic. Prenup kayo para whatever happens. Kay Bea, yung kay Bea. Yung sa'yo, yung sa'yo. Ako, pipirmahan ko yun. Just to prove to the family of Bea na mali sa intention ko sana. Yung post ni Dominic na siya yung nag-iisa dun sa tinatanaw ang dagat, meron daw problema yun. Biglang nagulantang ang lahat nang isiniwalat ni OG Diaz na mukhang on the rocks ang relasyon ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque. At unang napansin niyan ng mga netizens na hindi na nila suot yung kanilang engagement ring. At ayon sa source, reliable sources ni OG Diaz na mukha talagang may issue or may reason behind kung bakit medyo on the rocks ang relasyon nilang dalawa at mukhang yung wedding nila is either pwedeng matuloy or hindi na matutuloy. Disclaimer po na i-base natin ang story doon sa revelation ni OG Diaz sa kanyang video sa vlog niya regarding sa status ng relationship ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque. Ito na yung pinaka-highlight ng story ni OG Diaz. So ayon nga sa kanyang reliable source na mukhang wala na nga daw sina Dominic at si Bea Alonzo. And yung last time na nakita silang dalawa na magkasama ay nung nag-Japan trip silang dalawa. Then after that, wala na medyo separate na yung mga post nilang dalawa. So kapag nagpo-post si Bea, siya lang with her friends, wala si Dominic. Ganun din si Dominic, siya lang together with his friends na wala si Bea Alonzo. Tapos, may kanya-kanya na daw silang lakad sa isa't isa na hindi magkasama and kapansin-pansin nga na hindi na nila sinusuot yung engagement ring. And then, ito na yung interview kay Bea Alonzo after ng launching ng isang kanyang endorsement campaign sa isang mobile company na tinanong sa kanya about sa upcoming wedding Pero ang laging sagot niya ay hindi niya alam, wala pa sa plan, hindi pa siya ready sabihin kung ano yung dapat sabihin, yung mga ganon. Tapos, posible na magkakaroon ng surprise, yung mga ganon. So, hindi talaga natin pwedeng i-conclude, mag-confirm na may definite talaga na nangyaring hiwalayan, So, para sa akin, I hope na maayos nila itong gusot na ito kasi ang dami nang nagtataka, ang dami nang nagwa-wonder. Biglang lumitaw ang issue tungkol sa prenuptial agreement. So, basing sa aking pagkakaintindi, ito ay kasulatan na ginagawa before the wedding happens, So, the main purpose nito ay to prevent yung asset ng either of the two parties na magiging conjugal siya. So, medyo sensitive itong topic. It's because it involves money, It involves pride,
dignity, mga ganyan. Kaya medyo maselan na pag-usapan ang tungkol sa prenuptial agreement na isa daw di umano'y possible na reasons kung bakit in any case na naapektuhan ang relasyon ni Dominic tsaka ni Bea. So, wala pa namang confirmation. Bale, ito lang ay galing sa isiniwalat ni OG Diaz. Kasi 'di ba nakaka-relate tayo na sa totoong buhay, may mga couples na akala natin true love, yun pala either of the two party, ang habol lang pala nila is material thing ng taong gusto nilang pakasalan kasi nga para umangat sila sa buhay, 'di ba? So may mga ganon, especially dito sa atin, no? So importante talaga na magkaroon ng prenuptial agreement para to save kung ano man yung mga pinaghirapan na properties, business, assets from that particular partner na iba pala ang kanyang intensyon para maiwasan din yung gulo or hindi mahantong sa korte. Tsaka for me lang ha, hindi mo talaga sila pag-iisipan ng ganon kasi either of the two parties, si Dom tsaka si Bea, successful na ang kanilang career as an artist, as a talent artist, no? Bilang artista, ang dami-dami na nilang projects ongoing pa. Modeling, endorsements, mga ganyan, commercial, o kaya mga regional tours. Ang daming racket. So, hindi sila namamblema sa pera, no? Additionally, meron sila kanya-kanyang business, may kanya-kanya silang property. So, alam mo yun, never ka talaga mag-iisip na may magte-take advantage either of the two party. Tsaka mababait talaga silang dalawa, no? Ang advice din kapag bago kayo magpakasal, so 6 months prior sa wedding date, dapat napag-usapan na and napag-arrange na ang tungkol sa prenuptial agreement. Kasi medyo magiging maselan ito kapag merong ongoing na business ang either of the two parties such as yung groom kung meron siyang family corporate business o kaya merong corporate business din ang future bride. Kasi mahirap talaga kapag hindi maiaayos ang prenuptial agreement, lalong-lalo na kapag may other members of the family involved. Kaya yun yung parang advice na dapat maayos itong isa sa mga pinakamaselang issue bago mangyari ang kasal. So, nasa sa kanila na yan kung either they will agree with the prenuptial agreement or depende na lang sa kanila kung ano yung usapan nila. Alam nyo, sa totoong buhay, kapag alam nyong may problema sa mga pakakasalan nyo, so it's up to you kung ipagpapatuloy mo pa ba yung planong pagpapakasal. Kasi siya na yung tao na magiging kasama mo habang buhay. So, in health or in distress, mga ganyan. So, swerte mo kapag ka-vibes mo yung asawa mo, same kayo ng goal, same kayo ng ugali, tapos okay din yung pamilya niya na tinuturing ka talaga na tunay na pamilya. Pero, mag-isip kang mabuti kapag merong differences, medyo nag-aaway na kayo, hindi na kayo nagkakasundo, tapos hindi mo kasundo yung family nila. So, yun yung pinaka-importanting lessons to consider before piliin mo yung taong aasawahin mo. Kung siya nga ba or hindi. Marami talaga ang makaka-relate sa sitwasyon ni Bea at ni Dominic kasi ang daming factors to consider. Ang number one talaga is yung finances. Dapat you are financially capable or stable para meron kayong panggastos doon sa kasal nyo and panggastos para sa pagsustento ng family mo once nakasal na kayo. So, dapat consistent yan. Number two is yung relationship nyo ng family nyo na challenging talaga kapag natuklasan mong ayaw ka talaga ng family ng partner mo. Magiging challenge talaga yun sa'yo, no? Either you will break barriers na papatunayan mo na deserve ka or pwede ka mag-give up. Number three is dapat physically healthy ka na dapat strong ka, healthy ka, emotionally, physiologically, para magabayan mo yung anak mo, yung partner mo, habang buhay. Tapos, syempre kapag tungkol sa mga business, mga ari-arian, yan yung prenuptial agreement na nasa sa inyong dalawa kung gusto nyo na hiwala yung mga assets nyong dalawa or you will agree both na it will become a conjugal property. So, ang daming factors to consider, ang laking responsibilidad kapag mag-enter kayo ng
marriage. So, I hope na may makarelate dito sa sinabi kong ito. Para sa akin, sana masolve nila kung ano man yung pinagdadaanan nila sa buhay. It's because siguro this is a challenging phase. Baka malay natin, masasurprise pala tayo na kasal na pala sila, no? So, let's just wait for the right time na i-announce nila or i-reveal nila yung totoong status. And I hope na nakarelate din kayo at may natutunan kayo dito sa vlog na to. So, kung nagustuhan nyo, sana follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. And syempre naman, follow rin nyo ako sa iba pang mga social media platforms ko kasi makakatulong din sa akin ito as a content creator. And that would be all. Thank you and have a wonderful day.